Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, ano? Meron lang po akong ibahagi po sa inyo, ano, mga kabida, isa pong nakakahabag damdamin, ano, na tagpo, okay? Between Miss Veronica Kitty Duterte at saka yung kanya pong ama. Although hindi ho sila physically nagkita po, mga kabida, pero sila po ay nag-usap sa pamamagitan po ng sulat, ano? Okay? Actually, yung last day po, mga kabida, ni Miss Kitty diyan po sa The Hague, Netherlands, hindi talaga sila nagkita ng kanyang ama. She was supposed to visit her father. Unfortunately, meron pong restrictions, ano? Hindi po sila pinayagan o hindi siya pinayagan para ho makausap yung kanya pong ama for the last time bago siya umuwi po ng Pilipinas. Ano po? Actually, ang nakadiscovery po, mga kabida, sa sulat po, ano, ni Kitty sa Instagram, ito pong si Alvin and Tourism, ano? Nakabase po ito sa The Hague, Netherlands. Ano po? Okay? Eto, babasahin ko lang po yung kanya pong post po, mga kabida. Posted po ito 11 hours ago, ano, sa kanya pong Facebook account. Alright, Alvin and Tourism. Yung kanyang caption po ay ito po, na I came across this while scrolling on Instagram and oh my goodness, my heart felt like it was being squeezed. Murag gikumot jud. The feeling of helplessness when you are restricted and have no choice but to comply. It hits deep. Stay strong, Veronica. Hanggang sa dulo, ilaban natin to. Yun yung kanyang caption po. Dito ho sa screenshot na ipinost po, mga kabida, ni Alvin and Tourism sa sulat ni Miss Kitty Duterte para po sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At the same time po, meron ding sulat bilang response po, ano, ni FPRRD, mga kabida, kay Veronica at para po sa kanya pong mga anak, ano po, kay Vice President Sara, Mayor Sebastian, kay Kong Pulong, at even kay Miss Hanilet Avancenia po, ano, mga kabida. Eto po, babasahin ko lang po yung sulat. Napaka-touching masyado, ano, puno po ng emotion, okay? Yung sulat po ni Miss Kitty. I am leaving tomorrow and we don't have a visit. Kindly call him and tell him these things. Baga, ipinost po ito ni Miss Kitty sa kanya pong Instagram. Nagbakasakali lang po, ano, baka may makabasa at may chance po na maipaabot po ito sa kanyang ama. Doon po sa loob po ng detention cell, mga kabida, sa International Criminal Court. Ano po? Ito po. During my last night in The Hague, I sang and talked to you by the window. Listen carefully. I love you as head of state, but I love you even more now that you are 80, retired, and you considered yourself a nobody. I am always looking at you. I know of your weary hair, your curl on the right brow, your bigger right eye, your nose leaning to the right, which makes your right alar base wider, your deeper nasolabial fold on the left, and your contagious smile. I am going home today, but like the song, you are always on my mind. I love you, Kitty. Ayan. Yan yung kanya hong very emotional na sulat, ano, na ipinost po ni Miss Kitty sa kanya hong Instagram at nabasa, nakita po ito, ano, ni Alvin and Tourism. Kaya ipinost din, ano po, ni Alvin and Tourism sa kanya pong Facebook account. Ito po, kasabay dito ho sa post po ni Miss Kitty, mga kabida, meron pong sulat din, ano, si FPRRD bilang tugon, ano, kay Miss Kitty.
I think ang interpretasyon ko dito, meron pong nakabasa sa sulat ni Miss Kitty through Instagram at ipinaabot po niya doon po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? At bilang tugon din ni FPRRD, ipinaabot din sa kanya yung kanya hong mensahe para po kay Miss Kitty and para sa lahat po niyang mga anak, pati na po kay Miss Hanilet Avancenia po, ano? Okay, sa pamamagitan din ng kanya hong mensahe o sulat, ano po. Ito po, babasahin ko po yung tugon po, response ni dating Pangulong Duterte kay Miss Kitty and of course, para ho sa mga miyembro po ng kanya hong pamilya. Dear family, these are FPRRD's message for all of you today. To Veronica, today I read to FPRRD your words and he was so happy. He was smiling and he said he loves you. He sends you all his love. He repeated many times how much he loves you. To Hanilet, he said he loves you. I love my wife. To Sarah, Paulo, and Sebastian, be strong and find a purpose in life. I have found mine. I love you. So yun yung mensahe po ni Digong, ano? Para ho sa kanyang mga anak at saka kay Miss Hanilet. Para bang namamaalam na po. Okay, parang ang interpretasyon ko dito parang hindi na ata sila magkikita, ano? Kung magkikita man, parang matagal pa po, ano? Okay? Very touching po talaga yung tagpo po dito, mga kabida, yung sulat ni Kitty at saka itong sulat po ni Digong. Hindi ho sila nagkita physically, pero idinaan lang po sa sulat yung kanilang pong komunikasyon, ano? Yung kanilang pag-uusap, mga kabida, ano? Okay? Actually, mga kabida, naawa po ako kay Kitty, ano? I think she was excited na makita po yung kanyang ama for the last time. Doon po sa loob po ng selda po ng ICC, ano? Pero hindi ho siya pinagbigyan. I think she was so frustrated, ano? Sa kanyang nararamdaman, ano po. At umuwi po siya ng Pilipinas, most likely luhaan. Kasi ho, siyempre naman po, namimiss niya yung kanya pong ama, no? She was expecting na makita po sila ng kanya pong ama at makapagpaalam po, ano, ng maayos. Pero hindi ho nangyari yon. So, idinaan na lang po, no? Very amazing po itong ginawa po ni Miss Kitty, ano? Idinaan na lang po niya, mga kabida, sa Instagram. Okay, hoping na baka po meron pong makabasa, ipaabot po sa kanya pong ama. And nangyari talaga, ano? Naipaabot po sa kanyang ama. Okay? At natuwa naman po itong si Digong sa mensahe po ng kanya pong anak, no? Bunsong anak po, mga kabida, na si Kitty Duterte, ano po. At yun, ibinalik po ni Digong yung kanya hong mensahe bilang tugon dun po sa mensahe po ni Veronica para po sa kanya at of course para po sa kanyang mga anak. Nakakaawa, ano? Di ba? Maraming nakaka-relate siguro dito ho sa nangyari po, mga kabida, ano po. Na? Anyway, ipagdasal na lang po natin ito hong si dating Pangulong Duterte na sana po ay malagpasan po niya ito hong mga nangyari po sa kanya, ano? At of course, health-wise, pagdasal din natin. Sana po makasurvive po siya dito. Okay? At hahaba pa ang kanya pong buhay po, mga kabida. Ano? Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And of course, para po sa kanyang mga anak, be strong lang po. Anyway, temporary lang po ito, ano? May kasabihan po tayo na hindi po sa lahat ng panahon nasa baba tayo, ano? May panahon din, baka po makabawi, ano? Yan lang po yung dapat tatandaan po ng mga naiwan po, ano? Ito hong mga anak at pamilya po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So para po sa inyo, ano po ang inyong interpretasyon? Ano po ang inyong
pananaw ko dito, ano, yung inyong nararamdaman nang binasa ko po ito kong sulat ni Kitty at yung response po, no, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun po sa sulat ni Miss Kitty, mga kabida. Ano po. You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.